Okay, so hindi po tayo hindi po natin patagalin yung presentation po natin. Okay? So umpisahan na po natin. Salamat, Mr. Moderator. So ito na po yung ito na po yung third part. Ito na po yung second cross examination na ginawa ni Mr. Fuentes against kay Father Darwin Gitgano. So again ito po yung parang highlight po ng mga sulpot na sabi nila, talo daw po dito yung tinatawag na yung Katoliko sa debating ito. Okay, so nung last nasagot na po natin concerning yung pagno ni Father Darwin. So nasagot na po natin yon. Yung pagno na yon, refer po yun sa tinatawag na Old Testament, kasi hindi naman po matawag na Bible yung Old Testament. Part lang po siya ng tinatawag na Biblia. Sir Iman Tubilan, Sir Jaime Silva from Binondo, Manila, good evening, good evening. Sir Gizer Sumalpong from Agusan del Sur, good evening po sa inyo. Okay, sige, continue po natin. Sige po, Una na kong pangutana. Yon. Kaya nga akong nadungog sa imong rebuttal, Padre, list, nag-coin, nag-recognize. Pangutana, kaning list ba o compile parehas dili? Actually, itong question na ito was a misleading question. Bakit po? Kasi sa word na compilation po kasi, nandyan po yung term na collection. Nandyan po yung term na collection. Tingnan lang po natin yung tinatawag na definition na sinabi ng tinatawag na diksyonaryo. Sir Ranolfo Galacio, yes sir, good evening po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Okay, tingnan po natin mga sir para masiguro po natin yung definition na maibibigay po natin. Okay, sinabi dito compile from from Latin word com to which means together, pilare from to compress, to gather together statistics, facts, etc. in orderly form, to compose of materials from various sources, to compose. And sa ibang tinatawag na definition or mga dictionary, to collect. Meron tinatawag na collection. Dito, to compose. So, dito, ang tanong ni Mr. Fuentes is a misleading question. Bakit po? Kasi parang kinukontra po niya, parang pinagkukontra po niya yung word na coined, yung word na listing, at saka itong tinatawag na compilation, na kung susumadahin po natin yung substansya ng compilation, siyempre, pinakauna, dapat ko kolektahin mo na yon. Then pagkatapos ililist, kaya nga po merong editing. So, bakit po ini-edit nila yon? Kasi ang dami-dami po mga scriptures po noon na hindi po matanggap bilang sacred the scripture to the eyes of a Christian faith or in the eyes of Christian faith. So, ibig sabihin, meron pong tinatawag na editing. Then, dyan pa nag-umpisa yung tinatawag na translation. Then after the translation, yan po yung declaration. So yan po yung bumubuo ng tinatawag na compilation. Yan po yung bumubuo sa compilation So dito, ang question ni Mr. Fuentes, parang ang babaw-babaw bakit po? Kasi kinukontra po niya yung tinatawag na listing coin doon sa tinatawag na word na compilation or compiled. So, dito natin makikita na talagang dito, violation naman po ito. Bakit po? Kasi for the first cross po niya, hindi po siya nakapasok at kailang beses mong inuulit-ulit na yung coin, na yung listing, kasali yun, included po yun or part po yun sa tinatawag na compilation. Yan po yung point So, dito, ang question po niya, mini-mislead po niya yung argumento para makita parang tinatawag na sound ano po siya ba? Kung saan ba sound theology kung ganyan. Bakit po? Kasi yung word na na-compile, kasi walang word na compile, so ibig sabihin ay hindi yan yung topic natin. It is a fallacy of silence. Kaya nga tinatakil sa debate na yan ang substantial elements
ng tinatawag na compilation para makita na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay siyang totoong nag-compile ng banal na kasulatan or itong tinatawag na Biblia. Yan po. Sir Edgar Raga, yes sir, good evening. Sir Ray Ramos Jr., yes sir, good evening. As lang ko kung okay lang ba gumamit ng Bibliang Katoliko na may nil obstat and primator pero pinablish. Actually, para po sa akin, hindi po eh. Bakit po? Kasi according to Father Tapiador, Sir Ray, ay mas pinakamabuti yung gagamit po tayo ng translation Katoliko. Eh, bakit po? Kasi Katoliko po yung esensya at presentation translation eh. Pero kung yung sa Philippine Bible Society, ano po siya, tinatawag na protestante po siya, and at the same time, yung mga translations po niya, meron po siyang lasang protestante, kahit na may pirma po ng obispo, bilang pagtanggap doon sa 7 books na in-include po nila sa kanilang tinatawag na translation. Sir Edgar Ragay, Sir Rafi Fuente, Sir Rafi Cabalias, Sir Berta Saludes, good evening po. Mali daw yung Bible scholar, kaya nga po sir eh. Fallacy of suppression daw po. Sir Berta Saludes, good evening. Okay, sige. Proceed po tayo. So dito, isa po itong tinatawag na misleading question. Okay? Sir Almags, good evening sir. Okay, salamat. So, ang compilation ay Parehas i-define natin. Parehas ang dili. Objection, Mr. Moderator. Mr. Moderator, Objection po. Different. So dito, parang ano po siya, parang nagiging, ano ba yun? Parang nagiging arrogante. Kung baga, Mr. Moderator! Dito, sinabi na different. So ibig sabihin, no. Bakit kasi, pag sabi ni Father Darwin na no, kasi yung mga words na yung different, pero ang sagot po niya, sa dulo po nito is meron po siyang connection sa topic. Bakit po? Kasi substantial po yung mga terms na yan for the topic. Sir Jonathan, Sir Dave Bards, Sir Joe Villasia, Sir Jonathan Florentino, good evening po sa inyo mga sir. Okay, lagi sir. Sir Ariel Naret, good evening. Sir John Rasen, good evening. Sir Anino Marcen, good evening po. Sige, continue po natin. Yes or no po? Parehas o dili? Okay, yes or no natin? Yes or no? The question is parehas or dili? Okay, parehas or dili lang, Padre? No. No. Una, compilation gathered the inspired books. Canon is to measuring rod. So, ang pag-list, official listing po yan. Related lang sila pero may kaibahan. Yun. So, yung official listing ay maraming nag-contribute. At inaamin mo sa mga pahayag mo, mga church fathers namin ang nag-contribute. At naging buo yan officially sa 405 ni Pope Damaso. Okay, so dito, puntos po ito ni Father Darwin. Kasi nasagot po niya ng tama yung misleading or deceptive question ni Mr. Fuentes. So, bakit po? Kasi, again, kinokontra po niya, parang pinagkokontra po niya yung tinatawag na yung coin, list, at saka itong tinatawag na compiled. So, yun. So, kilala ni Father Darwin na yun meron siyang kaibahan, hindi siya pareho, pero substantial siya. Yung mga terms na yan, substantial po siya in terms of kung gagamitin ito doon sa tinatawag na compilation. Yan po. Sir Loloy Bumaya, Sir Jonard Ali, Sir, good evening po sa inyo. Kung ikaw kakadibati yan ni 20, Sir, lupad espiritu. Lagi Sir Jonard. Sige, continue natin. Hindi po ni Pope Martin Luther. Okay. Sabi mo na official yan sa 405 ni Pope Damaso. So, pangalawang question po ito. Pangalawang question po ito. So, dito, parang nilalagyan ng salita. Nilalagyan ng salita ni Mr. Fuentes, si Father Darwin, na sa 405, kinumpile ito ni Papa Damaso. Kasi, ang argumento po niya, ipagkokontra po niya yung existence ni Pope Damaso until 384,
pagkatapos yung 405 patay na si Papa Damaso. Ito po yung argumento po niya. Ma'am Dolo Nerves, Sir Edgar Dimol, Sir Pitpit Masendo from Southern Leyte, Sir Renato Tabino, Sir Todoy Eb, good evening po. Sige, continue natin. Paninindigan mo ba ang sagot mo na ang official compilation ay noong 405 AD? Panindigan mo ba na ang official compilation ay nangyari noong 405 AD? Panindigan mo, yes or no? Sige, continue natin. So, panindigan natin dahil yan ang sinasabi natin. Official, the present list of 27 canonical New Testament books followed by all major Christian sects had appeared by the year 367 BC. It was declared officially in the year 405 AD. Collier's Faith Defender, Collier's Encyclopedia, page... Sige lang, okay lang yan. Okay lang. Page 117 po. Okay, so dito, puntos na lang po ito. So, second question, puntos po ito ni, Father Darwin kasi meron po siyang basis. Meron po siyang basis sa kanyang tinatawag na sagot na 405 AD, yung official compilation. Sige, continue po natin. Okay, so, gusto nating marinig, katotohanan po, Padre, ang gusto ko po marinig. Ito ang tanong ating klaruhin. So, meron ka bang isang date na sasabihin or maraming date? So, gusto ko po, ang tanong ko po, kailan ba talaga officially na-compile ang buong Biblia sa tema mo? Kailan po? Kailan? Maraming dates or isang date? Actually, parang nalilito po ito parang nalilito po dito si Mr. Fuentes Sinagot na nga 405. Pagkatapos padagdagan pa niya ng isa. Sir Arvin Calabroso, Sir Ruben Eduardo, Sir Ray and Ma'am Sheng, good evening po sa inyong lahat mga sir at saka mga ma'am. Sige, continue natin. Kung Okay. may isang date, pangalanan or sige po. Ang official, 405. Nandito, binabasa ko kanina. Makinig ka, kapatid. Hindi kasi nakikinig Sige, continue natin. It was declared officially in the year 405. Pero, ang mga non-official, inaamin dito, merong mga church fathers. And then officially, by the Pope, ang unang Santo Papa nag-declare nito, si Papa Damaso po. Okay, so dito, may binanggit si Father Darwin na ang unang nag-declare nito si Papa Damaso. So, ibig sabihin, merong mga previous declarations before the 405, kasi yung premise po niya, yung mga fathers, meron ng tinatawag na mga declaration, pero unofficial, kung baga. So, meron declaration si Pope Damaso before the 405. Yan yung point ni Father Darwin po rito. So, okay. Sir MJ Mapinsahan from Sipagco. Good evening. Kaya nga po, Sir Kizer. Sige, continue natin. Okay. So ito po 405. Yan po sa kung hindi ako nagkakamali, sigurado po akong that is 5th century. So ito po, ang video mo. So dito naglalatag na ng video presentation si Mr. Fuentes. So dito parang pinagkokontra niya yung binasa ni Father Darwin sa previous statement ni Father Darwin yung sa mga contents po niya na ipinost sa tinatawag na social media. So yun, dito po siya tinatawag na tumitira. So parang gusto pa niyang ipareconcile yung 3rd century at saka yung tinatawag na 4th to 5th century. So tinan po natin. May kaibahan.
So, Parang naano ko parang na rewind ko. Sir Victor Dua Racho and Sir Joseph Quino, good evening po sa inyo at sa inyong pong pamilya. yung official Continue listing ay maraming nag-contribute. At inaamin mo sa mga pahayag mo, mga church fathers namin ang nag-contribute. At naging buo yan officially sa 405 ni Pope Damaso. Hindi po ni Pope Martin Luther. Okay. Sabi mo na official yan sa 405 ni Pope Damaso. Paninindigan mo ba ang sagot mo na ang official compilation ay noong 405 AD? Paninindigan mo, yes or no? So, panindigan natin dahil yan ang sinasabi natin. Official, the present list of 27 Third point na po ito ha. So puntos po ito ni Father Darwin. Wala pa pong puntos, hindi nakapasok or nakapasok yung question ni Mr. Fuentes po rito. Sir Nestor Tinajero, si Sir, good evening po. Sige. 27 canonical New Testament books followed by all major Christian sects had appeared by the year 367 BC. It was declared officially in the year 405 AD. Collier's Faith Defender, Collier's Encyclopedia, page... Sige lang, okay lang yan. Okay lang. Page 117 po. Okay. So, gusto nating marinig, katotohanan po, Padre, ang gusto ko po marinig. Ito ang tanong ha, ating klaruhin. So, meron ka bang isang date na sasabihin or maraming date? So, gusto ko po, ang tanong ko po, kailan ba talaga officially na-compiled ang buong Biblia sa tema mo? Kailan po? So dito, paulit-ulit, inuulit-ulit po niya yung tinatawag na tanong. Para gusto po niyang idikdik kay Father Darwin na dapat stick doon sa 405. Kasi ang follow-up question nito is about the 3rd century. Yung sinabi mga around 3rd century. So dito, masusupalpal po siya dito. Sa tanong na ito, masusupalpal po siya ni Father Darwin dito. Sir Pretty Marshall, Sir Ray Tabino, kaya nga po isang tao, isang date lang, kaya nga po Sir Ray Tabino Sir Simon Nasiona, Koy Bacalares, Pamina Moalagi, Sir Johnny Deser from Surigao City, Sir Edgar Rage, grade 1 section, Jude Niba. Sige, ulit-ulit. Wala nang kwenta si Princess dito ang patay oras ng Moalagi, Sir. Sige, continue natin. Kailan? Maraming dates or isang date? Kung may isang date, pangalanan or... Sige po. Ang official, 405. Nandito, binabasa ko kanina. Makinig ka, kapatid. It was declared officially in the year 405. Pero, ang mga non-official, inaamin dito, merong mga church fathers. And then officially, by the Pope, ang unang Santo Papa nag-declare nito, si Papa Damaso po. Okay. So ito po 405. Yan po sa kung hindi ako nagkakamali, sigurado po akong that is 5th century. So ito po, ang video mo. Sige po. Actually dito, parang nauubos na po yung oras po niyo dito kasi gusto po nilang i-play yung statement ni Father Darwin Sir Nelson Hilro, Sir Sam Matamosa, Sir Ronnie V. Good evening po sa inyo. Maugad sulpot nga musod. Okay, wala bang sound? Actually, meron po tayong Sige, continue po natin. Sige. So dito magpi-play po siya ng Kapatid. Mm. Hindi marinig. Mga kapuntos,
sa pamagitan ni Pope Damaso. Ginagather niya ang mga scriptures na nagkahiwa-hiwalay po. At yung ginagather niya ng mga holy scriptures ay tinatawag naman ni Papa Cyril. So dito, pinutol. Pinutol niya yung tinatawag na video. Pinutol po niya yung statement ni Father Darwin kasi siguro baka meron po siyang tinatago eh. Sir Pring Aiko, yes sir, good evening po sa inyo. Sige, continue natin. Ito po ang ating panglilinaw. Anong tanong mo? Anong tanong mo? Naubos na yung 1 minute mo. I-quote mo lang ako dyan. Maubos mo yung oras mo. Sayang. Ang ating panglilinaw kung sino po ba ang nag-compile nito. Dahil ang mga scriptures ay hiwa-hiwalay po yan. Hindi pa yan buo. Sino ba? Okay. Okay, pwede i-play natin or hindi na? I-quote mo lang ako. Ha? I-quote mo na lang ako para hindi maubos mo. i-quote. Period to ask. Thank you. I-quote ko na lang, Mr. Moderator, para ano. May tapos na ang period sa pagpangutana. Proceed to the next. Unang-una, Okay, You have next to question. answer. Next question po. Okay. Premise po, Pero bago ka ano? i-quote mo na lang ako para makasave ikot ko ka na lang, ng ikot ko time. lang. Tama. So, Sir King Bais, Ma'am Nianing Dayon, and Sir Frigi Buot. Sir Pring Aiko, good evening sa inyo mga sir. ayon po dito, i-ano ko po, first video po ito, 2 video, Adre po, ang yung pagtuturo. Sabi mo, 405 doon sa isang video. Ngayon, 405 din. Etong ipi-play ko, yan po sinabi mo dyan, 3rd century. Ang tanong. Ang tanong. Sigurado po ba kayo na ang final answer mo ay 5th century? Yes or no? So dito, susupalpalin po siya ni Father Darwin dito. Yung bakit po? Kasi yung tinatawag na 3rd century na binanggit, yan po yung tinatawag na pag-umpisa ng actual compilation and collection of books, then officially declared noong 405. So dito, parang si Mr. Fuentes hindi nakikinig sa mga sagot eh. Kasi parang gusto po niyang tinatawag na gagawa po siya ng mga argumento pagkatapos itatapon niya kay Father Darwin pero hindi po siya nakikinig sa sagot. So ibig sabihin parang natralala na yung pag-iisip po niya dito ngayon. Sir Jerry Sinoy, Sir Renato Sumpay, Sir Celso Luable, Sir Luloy Bumaya, Sir Oliver Valliar, good evening po sa mga sir. So dito, susupalpalin po siya ni Father Darwin dito. So binabasa ko na ang reference. Hindi mo na yan Yes or no po? Yes or no po? Hindi ka nakinig. Yes or no? Yes or no Paminaw. po? Yes or no, Mr. Moderator? No. Hindi ka nakinig. Makinig ka naman, no? So dito, supalpal po siya dito. So ito yung sagot. Inulit. The present list. Yan. Bro, ay isa po. Objection po ako Nagtubag pa ko. Okay. Objection po Sabi ko There no. is a question and listen to the answer. Proceed with the question, with the answer. Naubos na yung, nakuha ko na yung punto mo, kapatid. Paminaw, makinig ka sa sagot ko. Please. Proceed with the answer. The present list of 27 canonical New Testament books, followed by all major Christian sects, had appeared by AD 367. It was declared officially in the year 405. Sabi niya, anong totoo? 3rd or 4th? Hindi ka nakinig sa reference ko. Official. Yun, supalpal, di ba? So, feeling po niya nakapasok po sa argumento 405 and 3rd century. Ito, supalpal. Bakit po? Kasi hindi nakikinig eh. May interes sa pagtatanong pero walang interes na makinig sa sagot. Kaya nga po until now hindi nakakaintindi. So, apat na.
apat na yung points, hindi pa nakapasok yung mga tanong ni Mr. Fuentes. So dito, ang nangyayari dito, wala pa po siyang napatunayan na hindi Iglesia Katolika ang nag-compile ng tinatawag na Biblia. Bagamat yung ginawa po niya parang kinaklaro po niya na talagang Iglesia Katolika talaga ang nag-compile ng Biblia. Bakit po kasi yung mga binanggit po niyang mga taon na gusto po niya iko-kontra-kontra, nagbibigay ito ng information na talagang Iglesia Katolika yung nag-compile ng banal na kasulatan. Diba? Kasi wala po siyang naibigay na ebidensya na kukontra doon sa 3rd century, mga around 367, yung tinatawag na pag-collect ng mga books for the translation na nagagawin ni Saint Jerome, at natapos po ito mga around 397, patay na po si Pope Damaso after na translate yung pagkatapos ng translation ni Saint Jerome with his team. So, dito, makikita po natin na talagang hindi po siya nakapuntos at nasupalpal pa siya rito. Okay? Sir Pastor Taala, Sir Raymond Soles, Sir Jun Conde. Kaya nga po, Sir Marvin Tinya mo alagi, Sir Edsat Enterprises, hindi ba talaga nakaintindi ng mga sunod mo alagi? Kaya nga po, Sir Almags. Sige, continue natin. Sir Antic Sanchez from Japan, good evening, Actually, sir. 4th century, but Yun. there are preceding council na na-declare sa Laodicea. Okay, time na po. Sa Sabi third- mo, dito, binasa mo. Ibig sabihin, supalpal po siya rito. So, ibig sabihin po dyan, hindi po nakapasok yung apat na tanong po niya at puntos po ito ni Padre Darwin. Kasi yun, nasagot po ito ng tama eh. Okay, sige, continue natin. Oo. Officially nag-declared. Tanong, kanina tinanong kita, parehas ba yung list at saka compile? Sabi mo, no. Ngayon, Nalilito itong taong ito eh. Nalilito itong taong ito. Binalik na naman po niya yung list at sinagot na po yun na part po yun ng compilation. Ay, na lang itong mga taong itong may mga diferensya talaga. Ay, na lang. Nakaloko kay Padre Umanga, kay Prentice Sulpot mo, lagi Sir Kilantang, Sir Ristatulacha, good evening. Sir Lucas Licky, good evening po sa inyo. Nalilito po siya sa argumento po niya eh. Nalilito po siya. Sige, continue natin. yung pag-declared at saka pag-compile, parehas o hindi? Itong taong ito, itong tanong po niya, another misleading question eh. Bakit kasi hindi po magkakontra yung tinatawag na declaration, your official declaration, at saka yung tinatawag compilation, kasi yung official declaration, ang i-declare doon yung officially compiled Bible. Yan po yung punto dyan. Pagkatapos gusto niya kontra po yung dalawang termino, hindi po yun eh. Misleading question po yun eh. Substantial po yung substantial po yung sagot eh, pero hindi maintindihan ng Mr. Fuentes. I-continue natin. So, ang pag-declared at pag-compile, ang dinideclare nila ang na-compile. Parehas po, Kaya- hindi. Yun. Objection po, Mr. Moderator. Parehas ba? May Yes, yes. pari-pariha pero nay kalainan. So, Yun, binisaya na po niya, no? Binisaya na po. So, ibig sabihin, sabi ni Padre Darwin, na yung term na yan, hindi po magkapareha, pero merong connection kung baga, sabi ni Padre Darwin. Sige, go ahead. ang nag-declare ang authority. Ang gi-declare ang official list. They- So, yung official list, yan po yung mga books na nag-compiled. Kaya nga po tinatawag na canon. Yan po eh. So, hindi matatawag yan na official list kung walang na-compiled, walang na-collect. Ay. Sige. Kung sa ano pa dyan, kung sa tanong ni Mr. Fuentes, anong kaibahan ng saging at banana? Okay. Sige, continue natin. secret scriptures. At hindi mo magagamit yan dahil
maraming konsilyo, hindi lang isang obispo, hindi lang isang Santo Papa. Binasa ko na kanina, makinig ka talaga para maunawaan mo. So dito, parang sampal po ito kay Mr. Fuentes eh. Bakit po? Kasi pinapakita po ni Father Darwin dito na ang kaharap po niya hindi nakikinig sa sagot. Gusto lang makipagdebate pero hindi nakikinig talaga sa sagot. Diba? Hindi nakikinig sa sagot, walang interest na makinig sa sagot. So kaya nga until now hindi nakakaintindi. Yan po. Okay, sige, continue natin. Attested, it is approved by Council of the Catholic Church and by popes of the Catholic Church. Okay. So susundan ko po yung sagot mo ha, Padre ha. Sabi mo 405 official po nag-declare si Pope Damasus. Tama? So nilagay po niya sa bibig niya yung sa 405 si Pope Damaso ang nag-declare. Dito kinonfirm ni Father Darwin. Tingnan natin. Okay, ngayon tanong. Kailan po ba namatay si Pope Damasus? Okay, so dito, ito na po yung binabasihan ng ating mga kaibigan ng mga sulpot. Bakit po? Kasi sabi ni Father Darwin, that is a relevant question. Bakit po? Kasi leading question po yan eh. Kasi ang topic about the compilation. Ang topic po about the compilation. I-establish muna nila na hindi si Papa Damaso yung tinatawag na nag-compile or ang Iglesia Katolika ang nag-compile. Before pa sila pupunta, kung talaga bang ang actual ba talaga si Papa Damaso yung tinatawag na officially tinatawag na nag-official nag-declare sa 405. Kasi ang compilation nangyari na eh. Nangyari na sa panahon ni Papa Damaso. So ang tinatawag na official declaration is yung 405 kahit patay na si Papa Damaso, pero yung tinatawag na inspirations or yung tinatawag na kanang attribution kumbaga, inattribute ito dahil project po ito ni project po ito ni Papa Damaso eh. So noong 405, yung tinatawag declaration 405 concerning the sacred scripture, attributed po ito sa first na nag-launch ng project na si Papa Damaso I. Yan po yung punto dito ni Father Darwin. Okay, sige po, ano po natin, i-continue po natin. Irrelevant, Mr. Moderator. Yon. So bakit sinabi ni Father Darwin dito na tinatawag na irrelevant? Actually, magiging substantial po siya. Pwede po siyang tanggapin na tinatawag na tanong, pero hindi po tinanggap ni Father Darwin kasi ang susunod niyan, so ibig sabihin po ang nangyari, magiging tinatawag na magiging topic na po si Papa Damaso instead of the compilation. Yan po yung punto ni Father Darwin dito. So kaya nga hindi sinagot kung kailan po namatay, pero hindi po mawawala ang katotohanan, na ang Iglesia Katolika yung tinatawag na nag-compiled ng Biblia. Bakit po? Kasi ang compilation, according sa sagot ni Father Darwin, hindi lang po iisang papa ang gumawa. Declaration rather, yung official declarations and yung mga nagturo, hindi lang po iisang papa yung gumawa. So nakafocus po siya, si Mr. Fuentes, doon kay Papa Damaso kasi patay na 384 pagkatapos nag-compile pa daw, nag-declare pa daw noong 405. Hindi yan yung punto. Hindi yan pong punto. Yes, tama po yung term. Credit doon kay Papa Damaso I. Bakit po? Kasi siya po yung nag-launch ng project na yan. For example, bibigyan ko po kayo ng example po or isang instances dito sa Pilipinas, di ba? Pag ang gobyerno, for example, yung administrasyong Duterte, meron po siya tinatawag na proyekto. Pagkatapos hindi po natapos 'yon, bumalit ang bagong presidente. Kung ipagpapatuloy 'yon ng present administration, hindi po 'yon makikredit doon kay Presidente Marcos. Bakit po? Kasi yung project na yan ang nag-launch at yung nag-isip sa project na yan, si former President Digong Duterte. So kaya nga project ito ni Digong. So kahit hindi na nakaupo si Digong sa office, pero dahil yan po yung project po niya, so therefore, attributed and credited ito kay Digong.
Same din po sa 405. Kahit officially declared po siya at patay na po, wala na po si Papa Damaso I at that time, that declaration, hindi lang po ang 405, even yung Council of Trent sa 1563. Yung declaration na yun attributed and credited to Papa Damaso I kasi project yan ni Papa Damaso I. Yan yung hindi maiintindihan ni Fuentes. Yan po yung hindi maiintindihan nila eh. Diba? Diyan na ng Telesporo from Palawan. Yan po, Sir Red Baran. Yan po eh. Diba? So, makikita po natin na talagang may mga diferensya itong mga taong ito. For example, about the establishment of the Church of Christ. For example, si Kristo nagtatag ng kanyang iglesia. Pagkatapos, itong iglesia ito nakapunta doon sa Roma. Huwag niyo sabihin na yung iglesia nakapunta doon sa Roma, hindi yung iglesia kay Kristo kasi patay na si Kristo at umakyat na sa langit. Hindi. Kahit ang mga apostol ang nagtayo ng mga local churches po doon, bakit sinasabi natin iglesia ng Panginoong Jesucristo po yan, kahit patay na siya at umakyat na po doon sa langit. Bakit? Kasi nag-act po yung mga apostol in behalf of Christ. Kasi yan po yung intention ng Panginoon eh. Same din po kay tinatawag na Papa Damaso I. Yan po yung intention ni Papa Damaso I at nakita ng mga mga successors po niya na maganda ito para meron tayong uniform book, inspired written book na paniniwalaan ng lahat ng mga Kristiyano. Yan po yung punto dito eh. So, yung mga counter-argument po nila na hindi sinagot. So, ano yung substantial, ano yung substantial argument para makita natin na ko-kontra sa stand ni Father Darwin na ang Iglesia Katolika ang nag-compile sa tinatawag na Biblia na kinokontra po niya. Ano po yung substantial argument po doon? Wala eh. Wala. Walang silbi yung argumento na yan. Walang silbi yung argumento na yan. Oh, di ba? Oh, sige, continue po natin. Okay, sige ha, continue natin. Mr. Moderator, irrelevant question. Okay. So dito, inuulit-ulit, irrelevant yung tinatawag na question. Bakit po? Kasi leading question po yan eh. Leading question po yan. Ibig pong sabihin, maghahatid po yan sa ibang mga topics eh. For example, kamatayan ni Papa Damaso, paano niya i-declare ito? Hindi ganyan yung tinatawag na compilation eh. Hindi. Kung mga buwan makita aning nga video ba dili jud ni kapas sa Fuentes mo lagi sir. Di ba? So, talagang ang problema po kasi nila, hindi po nila ito maiintindihan. Bakit po? Kasi nagki-create po sila ng mga sarili po nilang mundo eh. So, dapat po silang mag-aral ng tamang presentation of evidence and tamang presentation ng cross-examination. Yan po. So, dyan po nagtatapos kasi last na po ito eh. Last na po itong argumentong ito eh. So, sa 5 at 6 na tanong ni Mr. Fuentes, hindi po ito nakapasok kay Father Darwin. So, ibig sabihin, 5 points kay Father Darwin, kay Mr. Fuentes 0, merong violation pa. Actually, nag-comment dito kahapon eh. Sabi ko, pumasok ka, hindi papasok eh. Sir J. Wall, good evening, good evening. So, dyan pa lang, diferensyado na mga sir at saka mga ma'am, ha? Diferensyado na. Sasabihin nila, patay na pagkatapos nakapag-declare pa. Nakapag-declare po siya, nakapag-declare po siya sa pamamagitan ng kanyang mga successors. Yan po yun eh. Yan po yun eh. Diba? Nagsalita yung project na yan, for example, nagsalita yung project ni Digong sa ngayon na panahon nang itinapos ito ng present administration. Yan po yung punto. Yan po yung punto dyan. Bakit po? Kasi
Kaya nga po, di ba, hindi po iisang tao ang gumawa ng compilation. Hindi po. Part lang po sila, pero sino po yung sino po yung main brain ng tinatawag na project na yan? Si Papa Damaso. Kaya nga po lahat credited po ito kay Papa Damaso. Even yung declaration ng Council of Trent, yung sinasabi ko po kanina, credited ito kay Papa Damaso I. Yan. Okay, so ito, di ba? Wala. Kontrahin niyo yung argumento na yan. Kasi even nga kayo, gumagamit kayo ng tinatawag na Biblia, nagbabasa kayo sa salita ng Panginoong Hesukristo. Pero hindi po ibig sabihin na magiging walang silbihan kasi patay ng Panginoong Hesukristo. Until now, gumagawa pa rin po ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Same din po sa compilation. Yan po logic ba? Logic. Utok ba? Utok. Okay. Yan po. So, ibig sabihin, wala pong pagkatalo po rito. So, yung mga argumento pa, namatay na si Papa Damaso pagkatapos ganito, ganyan. Hindi. Kasi ang work po kasi ni Papa Damaso I is na-continue po ito sa pamamagitan ng kanyang mga successors. Yan po mga sir. Yan po mga sir. Sir Bilio Aban, good evening, good evening. Ako higikuan ni Mr. Flores, pasagad o nagyabit. Then pumasok ka. Pumasok ka rito. Sige nga po, abe. Okay, sige nga po. Pumasok daw po kayo rito. Titingnan natin. Actually, may source po kami. Bakit po? Kasi ang declaration ni Papa Damaso, hindi na po yung declaration ni Papa Damaso. Declaration na po yun ng Iglesia Katolika. At yung declaration na yan, act po yun pinaka-first ni Papa Damaso. Sige po. Nandyan na po yung link. Pero ang problema is, ano na po tayo 7. Pero sige lang. Okay. Wala At common sense po yan. Kumbaga. So sa argumento, dapat gagamit ka ng lohika at the same time, gagamit ka ng common sense. Wag lang yung puro common, wala ng sense. Okay. So dito, ayun, wala pong talo rito na Katoliko. Hindi po nanaig ang kademonyuhan ng mga sulpot na ito. At bukas, yung pagtatanong na naman, last part ng pagtatanong ni Father Darwin kay Mr. Fuentes. So titingnan po natin yan by tomorrow. Okay? So, yun. Kasi hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolan Sano II TV, Poliapunta Argumento page, Kuya Apollos TV page, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayong mag-send po dyan ng tinatawag na super stickers, Facebook stars sa ating mga page. And also sa ating pong mga channels, hindi pa po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apollos International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apollos TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super stickers, super chats, and the super thanks. Ma'am Geraldine Imbalasado from Digo City, good evening po. Mr. Filia, sabi pa niya, tawa na lang kahit talo. Hindi ka ba nakikinig? Ito yung sakit ng mga ito yung mga sakit ng mga sulpot bingi. Bingi at bulag. Ay, nalang. Sige, yan po Sige po. Sige.